Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po.
Kapayapaan and good morning. Elder Jonathan Dooma po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Let gratitude be your attitude. Watch how it transforms your day. Let us all have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama, ay matibay na pag-asa. Tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all! Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa Psalms chapter 25 verse 12 na ganito ang sinasabi. If a man has the fear of the Lord will be teacher in the way of His pleasure. If you are a willing disciple of Christ, you will surrender yourself totally to Him, that is, to His will. You have to accept His words and not interpret it the way you want to. When God is teaching, accept your iniquities and leave them to follow the righteous path He wants you to walk on to. If you do that, you shall receive greater favor from Him and rejoice by it. Kung ikaw ay tunay na alagad ni Kristo, mag-alay ka ng buo mong sarili sa Kanya o sa Kanyang kalooban. Dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at huwag mo itong tanggapin sa paraang nais mo. Kapag nagtuturo ang Diyos, tanggapin mo ang iyong mga kahinaan at iwan ang mga ito upang sundin ang matuwid na daan na nais niyang lakaran mo. Kung gagawin mo iyon, tatanggap ka ng malaking biyaya mula sa Kanya at magagalak dahil dito. Napakabuti mo, o aming Ama, dahil sinakripisyo mo ang iyong buhay para kami ay maligtas. Kinakailangan na tayong mga anak niya ay sumunod sa Kanyang lakad, dapat tayo ay maging kawangis niya. Ating panoorin ang isang awit mula sa probinsya ng Laguna, Cavite at Batangas na may pamagat na magiging katulad mo kami.
A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa nakaraang pagtatanghal ng Gabay ng Pamilyang Kristiyano, ipinaliwanag sa atin ang kahulugan ng ritual ng cup and wine. Sa pagkakataon namang ito, ating tunghayan ang pagpapaliwanag sa isa pang mahalagang bahagi ng kasal, ang wedding ring. Atin nang tanggapin ang Elder Regem para sa Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid. Sumati pong lahat ng kapayapaan ng Panginoon, mangisay niyo po na aming mga regular na taga-subaybay at matyagang nakikinig. Sana po isang mabuting araw, mabiyayang araw, mabungang araw ang sumating lahat sa tulong at awa ng ating Panginoon. Ang tatalakayin po natin sa ngayong umaga ay yung pong isang simbolo ng pagiging married na. At wala pong iba kundi yung wedding ring. Kaya pamagat po natin, wedding ring. Ano po ba yung wedding ring? It is an emblem of love. Exchange between two people on their wedding day. Diba? Yun po yung sinusot nila sa isa't isa to show the world that they are married. At hindi po nawawala yan sa mga ceremony ng wedding. Kailangan po talaga ng wedding rings. Ang ating po tatalakayin, yung pong significance, yung kahalagahan ng wedding ring. Una, yung pong pagsusot ng wedding ring, kadalasan niya po ginagawa after yung pong wedding vows. Di ba? Sa ritual po ng kasalan kasi, pagkatapos ng mag-sermon yung officiating minister, darating po yung pagkakataon na talagang yung magkasintahan, lalaki at babae, sasabihin na nila yung kanilang mga wedding vows. And after
stating their wedding vows, bibigyan sila ng pagkakataon para po isuot ang kanilang wedding rings. Ano po bang sinisimbolize ng wedding rings? Alam nyo, it summarizes the kind of love na dapat po na maghari, manatili at mapagyaman ng magiging mag-asawa na nagsuot po ng wedding ring. It is a symbol of love and commitment. Symbol of love and commitment. Alam nyo, ito po ay dapat na palaging isinusuot, lalo na at nasa labas ng bahay. At lalo na kung hindi mo kasama ang iyong asawa. Kasi alam nyo, minsan may napapanood tayong mga movies, di po ba? May pagka-playboy yung lalaki na married na. Pag may nakita magandang babae, tatanggalin yung wedding ring niya para ipakita sa babae na si binata pa rin. Yun po ay hindi tama. Yung maaaring nangyayari sa movie o kaya nangyayari sa ibang mga tao, pero po hindi dapat na magkagayon. Tayo po bilang naikasal na, married na, we should respect yung pong yung marriage. We should respect our spouse and we should respect yung pong wedding ring. Mahalaga nga, lagi mong suot yan eh. Kahit sa bahay, o kung nasa bahay ka naman, yun, pwedeng hubarin mo. Pero kung lalabas ka ng bahay, lalo na hindi mo kasama yung misis mo o yung mister mo, dapat suot-suot natin yan. Yung pong wedding ring is traditionally worn on the left hand, sa left hand po, because po, at this side is closest to the heart. Yung pong paniwala ng iba, hindi po kasing itong left hand, na kung saan yung fourth finger, yung wedding finger, doon po nilalagay yung wedding rings. Kasi po maraming tao naniniwala na there was a vein, yung pong ugat, that ran from the ring finger directly to the heart. Bagaman alam niyo po, hindi mo naman po napatunayan ng siyensya o ng mga doktor. Pero yung pong paniwala ng maraming mga tao, meron ikang vein o ugat na directly konektado dito sa wedding finger patungo po sa puso. Bagaman yun po ay hindi totoo, hindi napatunayan ng siyensya. Pero kung isipin natin, parang napaka-sweet, di po ba? Kasi malapit sa puso, ibig sabihin lagi mong iingatan yan. Meron mo pong paniniwala na ganito pong aming pinagbasihan niya, kaya nasa right. Ibig sabihin naman, pagka nasa right, kung ano yung mga importanteng bagay, inlalagay mo sa bandang kanan. Kasi sa Bible, ganun talaga eh. Yung mga holy sa right side, yung mga mahalaga sa right side, nasa kanan ng Diyos. Kaya yun po naman ang sinod naming mag-asawa. Kaya nasa kanang kamay po namin ang aming wedding ring. Kasi doon nakalagay yung mas mahalaga o mahalaga na mga bagay. Pero anyway po, kung saan nyo man magustuhan na isuot yung wedding ring, mapa kaliwa na wedding finger, mapa kanan na wedding finger, okay lang po yon. Ang mahalaga, yung ating pong commitment doon po sa sinisimbolize ng wedding ring. Di po ba? May nagsabi po, yung ikang married life is just a three-ring circus. Three-ring circus. Una, sabi, engagement ring. Di ba? Kasi pagka magkasintahan yan, after a while of courting, maaaring mag-propose na yung lalaki. Luluhod yan, hihingin sa babae na kung papayag na magpakasal at magkakaroon sila ng tinatawag na engagement ring. Pagkatapos second engagement ring, siyempre, wedding ring. So, dalawa na po Pagkatapos ng wedding ring, after a few years, ano na po ang darating? Sabi nung masisting lalaking yon, sufferings. So, it is a three-ring circus, ika niya. Engagement ring, wedding ring, and sufferings. Alam niyo mga kapatid, ito po pwedeng sabing siste o joke, pero nangyayari po yun, di ba? May talagang nagkaroon engagement ring, wedding ring, tapos nag-suffer na sila sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Alam niyo, kung nangyayari man po yan sa maraming couples o maraming married man and woman, maaaring napabayaan po nila yung gayong sitwasyon.
Maring hindi po na paghandaang mabuti ang sitwasyon bilang mag-asawa. Kasi hindi naman talaga ganun kadali na maging mapayapa o masaya ang pagsasama palagi. May mga sufferings din talaga. May mga disappointments, mga frustrations, pero you don't have to suffer. Di ba? Kinakailangan lang po yung commitment nga na sa isa't isa, yung palaging pipiliin natin ang isa't isa, pipiliin nating mahalin ang isa't isa, i-respeto, i-honor, at gawin ang lahat ng bagay para po sa pagsasama. So, maaaring tama, may mga sufferings, pero pwede po natin yung maiwasan, pwede po natin yung mabawasan, at pwede po natin totally maiwala iyon, matanggal sa ating pagsasama bilang mag-asawa. We just need to be dedicated. We just need to be committed to do anything para po maingatan ang ating buhay bilang mag-asawa. Ano po ba ang sinisimbolize ng wedding ring? It symbolizes the eternal quality of your love for one another. Ulitin ko po it symbolizes the eternal quality of your love for one another. Kasi alam nyo, yung wedding ring, bilog talaga yan. Walang putol, di po ba? Talagang infinite po siya. Talagang hindi dapat na matapos. Yung pong sinisimbolize niyan. Kaya ayon po kasi sa Bible, talagang walang sinong mapaghihiwalay sa mag-asawa, maliban na yung kamatayan. So, dumating naman ng pagkakataon na nasabi ng ilan na meron silang irreconcilable differences na nagiging ground po sa annulment. Hindi po dahilan yon para itigil ang pagsasama. Ano man pong maging problema, ano man pong maging kasalanan ng sino man, ang kalooban ng Diyos talaga, manatili po ang pagsasama, maging eternal po yan, panghabang buhay, sapagkat yun ang sinisimbolize po ng ring o ng wedding ring. Meron pong isang lalaki, husband, sabi niya, I have been with the same woman for 20 years. Sabi-sabihin niya, siya faithful, siya tapat sa kanyang asawa. Sabi naman ng asawa niya, after 20 years with you, I am not the same woman. Hindi natin malaman kung in good way or in bad way ang ibig sabihin ng babae. Sabi kasi ng lalaki, I have been with the same woman for 20 years. So, proud siya kasi tapat siya. For 20 years, kasama niya yung misis niya. Sabi naman ng babae, after 20 years with you, I am not the same woman. Sana po nag-improve siya. Sana bumuti siyang tao, naging mabuting Kristiyano. At yung po nawa ang nangyayari sa ating buhay. Yung lalaki, to be with the same woman for the rest of his life. And yung babae naman, to be with the same man for the rest of her life. At nag-go-grow siya as a person. Kasi tayo naman lahat dapat nag-go-grow as a person. Tandaan po natin, niloob ng Diyos na magkatagpo tayo, makakita ng asawa for us to become better. Better person, better Christian. At napakahalaga po ang pag-iingat sa wedding ring. Ano pa po bang sinisimbolo ng wedding ring? It is a sign of love and commitment to each other. So, dun nga po sa wedding ceremony, bago isuot yan, sinasabi ng lalaki, ng babae, ang kalang wedding vow. Kasi po, it is a binding obligation to love, to respect, to honor, to cherish each other for as long as they shall live. Diba? Kasi yun po ang kalooban, yun po ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ulitin ko po it is a binding obligation to love, to respect, to honor, and to cherish each other for as long as they shall live. Yun po ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, merong wedding ceremony o merong ring. Pagsusuot po ng wedding ring sa wedding ceremony. You are symbolically vowing that you will love and be dedicated to
each other. You are symbolically vowing that you will love and be dedicated to each other for the rest of your lives. Ito symbol po ng unbreakable bond. Yan pong sinisimbolize ng wedding rings. Unbreakable bond. The wedding ring should always guard our hearts and our love for each other. Yun po yun. So, huwag mong hubarin talaga pagka nainis ka sa misis mo, nainis ka sa mister mo, tignan mo yung wedding ring mo. At tandaan mo at balikan mo yung iyong ipinangako bago mo isuot sa kanya yan. Pagka may problema kayo, merong tingin nyo, parang wala nang solusyon, titigan mo mabuting wedding ring mo. May basbas siya ng Panginoon na He will be with you as long as you are faithful to one another. Huwag lang kayong mag-give up. Sa panahon ikaw ay natutukso, na magkamali, gumawa ng hindi tama, tingnan mo yung wedding ring mo. Sinisimbolize niya yung pag-ingat mo sa sarili mo, pag-ingat mo sa iyong asawa, pag-ingat mo sa iyong pamilya. At pag-ingat din po natin to sa tiwala ng ating Panginoon. Di ba? So yun po ang mahalagang nagagawa at nangyayari po sa atin. The wedding ring should always guard our heart and our love for our spouse. Sa huli, ang wedding ring po, it's a reminder that there is really a forever. Meron talagang forever. Tandaan natin yan. Kasi po nakasulat sa Bible Kung talaga lang po magiging masunurin tayo, kung lahat ng effort ay ating gagawin, meron talagang forever. That marriage is to be permanent. That it demands fidelity or faithfulness, a deep, lasting intimacy, a companionship that leads to mutual enrichment, happiness, and welfare. Yan po mahalagang maisapuso natin. Marriage is to be permanent. At sinisimbolize nga po yan ng wedding rings. It demands faithfulness, fidelity o katapatan. A deep, lasting intimacy. Lalo kayong maging intimate, maging close ang inyong pagsasama. Relationship bilang mag-asawa. At sa inyong pagtanda, talagang ma-develop yung inyong companionship, yung inyong pagsasama that leads to mutual enrichment. Na talagang nag-grow kayo, nag-umuunlad bilang tao. Para yung happiness talaga, yung welfare, yung kabutihan, hindi lang mapa sa inyong mag-asawa, kundi mapa sa inyong mga anak at maging sa inyong mga apo. So sana po, maingatan natin yung wedding ring. Sa mga ikakasal, alam nyo, hindi naman napakamahalaga na mamahalin yung wedding rings nyo Mahalaga lang yung respeto sa wedding ring. Hindi po ba? Iba naman po nangyayari kasi as times goes by, di ba? Nag-gain ng weight. Lumalaki yung mga daliri. Hindi na ngayon magkasya yung wedding ring. Kaya may dahilan na para huwag isuot. Alam nyo, may paraan po yan. Kung talagang gusto nyo pa rin, medyo nag-gain kayo ng weight, lumaki lang mga daliri nyo, pwede nyo pong pa-adjust yan para sumakto pa rin sa inyong mga daliri. O kaya naman, ipatunaw nyo para lumaki uli. O kaya naman, pwede rin po na bumili kayo ng bago. Pabasbasan ninyo at yun ang maging simbolo uli ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. So tandaan po natin mga kapatid, mga tagapakinig, yung married life is not a three-ring circus. Hindi po totoo yung sinabi kanina na engagement ring yan, wedding ring at sufferings. Yung sufferings po, maiwasan po natin sa tulong at awa ng Panginoon. Yung sufferings po, maaaring mabawasan yan, totally mawala, depende po sa ating commitment and dedication. So sana po itong maging magawa natin, maging epekto ng wedding rings natin, ito yung ating nakikita, magawa nating lahat for the glory of our Lord, magmula ngayon at magpakilanman. Ang mga magulang natin ang siyang pangunahing paraan upang tayo ay mapalapit sa Panginoon. Ang mga magulang ay dapat turuan ang mga anak kung saan sila lalakad upang kilalanin, mahalin, at paglingkuran ng Panginoon. Sabi nga po kanina,
kung ano ang itinuro sa ating mga anak ay siyang malaking impluwensya sa kanilang kinabukasan. Ang mga magulang ay paraan upang magkaroon ng connecting link ang Panginoon at ang kanyang anak. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagtangkilik sa programang Blessed Day. Ligayang panunood sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia diyan sa probinsya ng Zambales at sa kanilang tagapangasiwang ministro, ang kapatid na Adrian Martin. At higit sa lahat ay sa mga tumatangkilik na hindi pa namin kakilala sa kasulukuyan. Dalangin po namin palagi. Ito'y dalangin naming palagi sa Panginoon na ipagpala sa inyo ang biyaya ng panibagong araw na ito at loobin ng Diyos na magkasama-sama tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa bahaging ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin at sama-sama nating hingin ang paggabay ng Panginoon sa panibagong araw na ito na kaloob ng Panginoon. Manalangin po tayo. Aba, Ama naming Hari, salamat po sa iyo sa patuloy mong pagkakaloob ng buhay sa amin, ng mga kalakasan, ng mga pag-iingat. Aba, Ama, napakadakila ng iyong gawa sa aming buhay. Wala kaming maigaganti sa iyo. Tulungan mo lamang ang mga magulang na iyong binigyan ng kanilang mga anak. Maging mabuting kasangkapan kami na taga-akay sa pagsunod sa iyong kalooban. Maging mabuting tagapagturo kami ng iyong ebanghelyo sapagkat sinilid mo sa aming puso na kami ay magmalasakit sa kanila. Ibigin namin sila, patnubayan namin sila sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Maging guide kami sa ikatututo nila bilang Kristiyano na pupuri at dadakila sa iyong maluwalhating pangalan. Salamat po sa Blessed Day. Salamat po sa mga aral. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito, tinuruan mo kami. At sa araw na ito, ipinagtatagubilin po namin ang aming lalakaran. Tulungan mo po ang mga patuloy na sumusubaybay, tumatangkilik ng programang ito. Pagpalain mo ang kanilang kaluluwa, ang kanilang espiritu. Pagpalain mo ang kanilang kabuhayan. Ang lahat ng ito, aming pakiusap, kalakip ang malaking pagpapasalamat sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.